Ayun. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang maiaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na Sandali nga, ulitin nga natin yun. Ang sarap pakinggan nun eh. Sibak. Sibak. Matuloy ulitin natin yun. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed. Tinawagan ka pang 5 beses, di mo sinagot, animal ka. Alam mo, ano talaga eh, feeling niya talaga above the law siya. Feeling niya talaga above his bossing. Alam mo, sabi nga yan nung di ba, nung isang libro, nakalimutan ko na yung libro na yun, title ng libro na yun, Do Not Outshine Your Master. Ayaw mo kasing tumanggap na merong mas mataas sa'yo. Feeling mo talaga ikaw, kasi wag ho natin kakalimutan. Sandali, bakit ba mas mataas si Remulla? Di ba, ito si Remulla, John Vic Remulla ng DILG, bakit po ba mas mataas siya? Alam mo, sa bansang Pilipinas na ayon sa ating konstitusyon, ang sibilyan ay mas mataas kesa sa uniform officers o yung uniform personnel. Ibig sabihin doon, simpleng-simple lang, kaya nasa ilalim ng PNP ay itong DILG ang nasa ibabaw. Sabihin, sumasa ilalim lang ang PNP. Kahit po yan, mga uniformadong kapulisan, sila po ay may armas, sila po ay ayon sa ating batas nasa ilalim ng civilian authority. Sino po yun? Number 1 dyan, DILG, secretary. Nasa ilalim po sila niyan. At the same time, yung presidente. Di ba? Kaya nga, itong si Torre, siguro feeling niya talaga, hindi, napakulong ko si Kibuloy, napakulong ko si Duterte, kaya ako na ang pinakamatikas. Ulula, yan ang nangyari sa'yo. Hindi, di ba? Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinaka-untouchable. Ayan ang nangyari sa'yo. Of the decision of the President. Isa sa binanggit na So, malinaw talaga. Malinaw dahil hindi siya nakipag-cooperate sa NAPOLCOM na ang pinuno noon din, aside from other civilian, ay ang ating sekretary na sa DILG, si Remulla. Ilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may So ano ginawa? Ito nga sabi ko sa inyo, number 1 na matinding karma. Yung dinimote mo, second to the highest, ibig sabihin, para bagang halimbawa lang, presidente, vice president. Ganon, di ba? Ito, second to the highest, ito ka, PNP chief, tapos second to the highest, etong si Nartates, na actually dapat nga, ito ang inilagay na PNP chief nun Pinagbigyan ka kasi, para kang masunuring aso, kaya pinagbigyan ka. Sige. Ngayon, ano ginawa mo? Dinimote mo. Saan niya dinimote, Tandaan ninyo, Ilocano ito si Nartates. Sabihin, nasa norte ito. Pinadala niya sa Mindanao. Ginawa niya dong direktor sa Mindanao. Kung hindi ka nga naman din bastos at walang pakikisama doon sa kabaro mo, ikita ninyo nangyari. Kita ninyo. Tapos ngayon,
Sino ipapalit sa'yo? Si Nartates. Kaya, ang tindi nung karma na yun, ha, Brad? Ang lupit nung karma na yun. Wala nang hihigit na karma. Mantakin mo, sinibak mo. Hindi pala sinibak. I-demote mo, ibinaba mo, ipinatapon mo sa Mindanao, tapos yun ang papalit sa'yo. Anak ka ng wewe. Kung ako talaga sa'yo, iiyak na lang ako eh. Gago! Okay lang yan, magsisi ka na lang sa kasalanan mo. Administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na Rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Bank na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the Yon. recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. Yon. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Yon. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administrative bakit? man o kriminal. Oh, buti mabait pa sa'yo eh. Napahiya ka lang. Pero dapat kasuhan ka. Hindi, yun ang sinasabi kasi nga, again, it's in the law. Sumunod ka. Yan ang sabi ng batas eh. Sumunod ka. Hindi siya sumunod and according to the law, dapat kang kasuhan ng administrative case. Ngayon nga, sa totoo lang, huwag kayong maawa. Di ba? Bakit? Dahil ano po yan, dapat kasuhan pa nga yan eh. Dahil talagang yung kayabangan niya, yung ako na pinakamataas dito. Ayan, ikaw talaga pinakamataas. Handaan mo. Eto mga kababayan, sa buhay, pag mataas ang lipad, pag lumagapak, masakit. Oh, saan ka nakakita na umakyat ng 10th floor, pag bagsak, hindi masakit. Di ba? Pataas ng pataas yan, mas matindi yan. Bakit kanyo? Halimbawa, tumalong ka sa first floor, di ba? Pug. Diba? Second floor, pug. Third floor, pug. O, tumalong ka na sa 10th floor na. Tagal mo nagsisisi sa buhay, no? Ang tagal mo nakakaaning, no? Tsaka ka bumagsak, diba? Ang birang buhay. Eh, paano kung nanggaling ka pa sa 30th floor? Na Duterte ka. Niyari ka na nga Duterte. Akala mo, ha? Kung ganun na yung mukha mo. Ano nangyari? Lagapak. Wapak ka talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang paglipad, hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong lumipad. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasabak Wala kay pala Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Club. Congratulations, Nartates. Panakpakan natin si Nartates. Hindi kasi alam mo, grabing ano yan. Ako kasi may nabalita ko na dapat talaga siya na ang magiging PNP chief. Totoo, yan ang narinig ko noon ha. Ewan ko kung ano nangyari. Ang balita ko talaga siya na magiging PNP chief. Tapos, abay, tila merong nagbida-bida. At alam mo na, sumipsip, yung mga utos, merong sinunod ko no, na utos. At ngayon, siya ang naging PNP chief. Di ba? So, kung ako si Nartates, sinun pa lang, sip-sip naman kasi yung hype. Yung sip-sip, kaya yan na po siya. Wala naman ko. Ganun. Kung ako lang, kunwari lang ako si Nartates, halimbawa lang. Tapos biglang, nadinig nung demonyo yung bulong ni Tanata. Ewan ko kung sinong demonyo yung nakarinig nun. Tapos binulong naman nung demonyo kay Torre. Sabi niya, alam mo ba, etong si Nartates ko na sinasabi sa'yo. Naku po, grabe yan.
Alam ko, sabi sa'yo, bakit ganon? Ay, mga demonyo, ganyan, pag nagsalita,